Hello, hello. Meron bang sound? Brown sound. Sound. Okay. Hello, sound. Hello, sound. So ito anyway, ulitin ko lang. Dagdag ito, karugtong ito po sa mga dinidiscuss natin na madidisqualify by means of quo warranto si Erwin Tulfo bilang congressman at matatanggal siya sa House of Representatives na sana mabilis ang aksyon ng ating korte, lalo ng Supreme Court. Kasi po ang kasong ito po na papadisqualify sa patanggal sa kanya sa Kongreso ay aking isasampa po sa Supreme Court, hindi po sa House of Representatives. Ngayon, ito naman po karagdagang ebidensya na ating nakita ko sa aking pagre-research. At ito pong ebidensya nito ay maswerte lang siya at walang ibang nagsampa ng kaso laban sa kanya. So, ngayon, ito, sana kung na-discover ko ito nung araw, bago siya umupo, nasampan ko na sana siya ng kaso at naiwasan ang pag-upo niya bilang congressman ng ACT-CIS. So, i-review ko lang yung nakaraang diskusyon natin ay sinabi, pinresenta ko sa inyo, sa mga subscribers at sa ibang bagong subscribers na natunghayan nila na yung pala, nung tumakbo si Erwin Tulfo, nung congressman sa bilang nominee ng ACT-CIS noong May 9, 2022 elections ay US citizen pa siya. Pero ang US citizenship niya ay nalagay po sa hindi sa pangalan niya, kundi sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Nevertheless, it's not important kung ano man ang pangalan ginamit niya. What is important is he was the one who was enjoying the citizenship. Pero mo dahil dun sa pangalan niya yun as Erich Sylvester Tulfo ay tinanggap siya sa US Army at nagsilbi siya sa US Army or US, kung hindi ko alam may ibang sabi Air Force daw sa o Navy, pero ang alam ko nagsilbi siya as US Army, isa siya doon sa kasama doon sa paglusob ng American soldiers sa Iraq. So noong 1991, isa siya doon sa mga sundalo na nanalo naman yung US government laban kay sino bang si Saddam Hussein. Okay? So anyway, ang sinabi ko rin doon na lumitaw na pinadalhan siya ng sulat ng pag-revoke ng kanyang US citizenship ng US Embassy ng Pilipinas dito sa Maynila. At ang petsa ng sulat na yun po ay may petsa po na October 11, 2022. Nang ibig sabihin, sinulat doon na ni-revoke na yung kanyang certificate sa kanyang citizen passport na naibigay sa kanya na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At mind you, pang-apat na passport yun ang binigay sa kanya. So ibig sabihin, kung binigay sa kanya ang sulat na pag-revoke noong October 11, 2022 at nakita pa rin na pinirmahan pa ni Erwin Tulfo na tinanggap niyang sulat. So, nakalagay pa ron ng mga official na nag-revoke ay ni-research ko po sa internet at lumalabas mga foreign service officers ng United States of America. Si Angel Smith, no? Si Stephen Angel Smith at saka si Michael Learn ata yung pangalan. Anyway, what is important is yun ang katibayan na sa panahon ng tumakbo ang party list na bilang isang congressman ay bilang sa Congress at may 5 silang nominado, pang-apat si Mr. Erwin Tulfo, ay siya po ay citizen pa ng United States of America. So nakasaad naman po sa Section 6 ng ating Article 6 ng ating konstitusyon na nagsasabi na walang sinuman ang maaring makaupo na congressman
party list man o hindi, kung siya ay hindi Filipino citizen na natural born. So, ibig sabihin, hindi pwede pong magiging Filipino citizen na naturalized. Kailangan natural born. So ngayon, kung ganun ang requirement, ay hindi siya pwedeng upo sapagkat po nominado siya as party list nung sinabi kasi sa on the day of election nung May 9, 2022, kailangan ay kung nominee man siya, kailangan siya na hindi na siya dapat ay Filipino citizen siya na natural born. Kaya lang lumalabas po na hindi talaga. So ngayon, itong bagong ebidensya na natagpuan natin ay number 1, yung ebidensya na nagpapakita na noong June 27, 2022, ay sinuko na niya yung kanyang pasaporte na Amerika doon sa United States of America. So kung sinuko niya, ang ibig na sabihin po niyon ay bilang pag-amin din po yan na siya ay American citizen. Kasi nga, sinuko niya mismo, siya mismo nagsuko. Kung siya mismo nagsuko, sabi ko nga, kung siya mismo nagsuko, inaamin niya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, dagdag pa na ebidensya ay ginawa ng Commission on Appointment sa House of Representatives sa Senate. Nakalagay po sa records ng House of Representatives at saka Senate, yung Commission on Appointments. Ito po yung records na ito ay sinubmit sapagkat po ay tinalaga siya na Secretary ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. At kung ganoon, dapat sila i-confirma sa Commission on Appointments. So, pag-confirma, isa sa mga question sa kanya ay tungkol sa kanyang US citizenship. So, ito po ang may investigasyon ginawa ang Commission on Appointments. So itong nakalagay, Erwin Teshiba Tulfo, Position Secretary, Department of Social Welfare and Development, ad interim appointment. So ngayon, nakalagay dito, ng edad niya sa panahon na yon ay 59 years old. Ang kanyang araw ng kapanganakan ay August 10, 1963. So mas matanda siya sa akin. So, at siya pinanganak sa Tacloban City, no? Tacloban, Leyte. So ibig sabihin, no wonder, talagang kakampihan talaga siya ni Martin Romualdez na siyang congressman at speaker mula sa Tacloban City. So that explains the reason kung bakit napakalapit ni Martin Romualdez sa kanya at sobrang lakas niya. At binigyan pa siya, ginawa pa siya kung ano ng mga pwesto na nilagay sa kanya doon sa House of Representatives. At nakalagay dito siya ay kasal kay former Rizalina Aquino ng San Fernando City o Kapampangan. Kabalin pala itong asawa niya na taga-Pampanga na isang homemaker with whom he has 3 children. So 3 anak niya. Ngayon, inamin naman niya na ang anak niya ay 10 sa 4 na babae. So ibig sabihin, di mo kita talagang manyak ito si Erwin Tulfo. Tapos, nilista niya na yung kanyang mga kamag-anak na nasa gobyerno ay number 1 si Rafael Rafi Teshiba Tulfo. O ito kayo, nabisto na natin pala. Ang totoong pala pangalan ni Rafi is Rafael Teshiba Tulfo. So ibig sabihin, kung ginamit na naman ni Rafi Tulfo, ang Rafi lang, ay ibig sabihin may tinatago siya na Rafael pa ang pangalan niya. Kung tinatago niya, ibig sabihin may sikreto na madilim na nakatago sa likod ng pangalan na Rafi Tulfo. So, ang isa pang kamag-anak niya, si Honorable Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Congresswoman. Si Jocelyn Tulfo po ay isang taga Isabela Province na naging asawa ni Rafi Tulfo o Rafael Tulfo. At ang anak nila na si Ralph Tulfo ay congressman din sa 2nd District ng Quezon City. So, ibig sabihin, bumubuo din sila pala ng kanilang political dynasty. So, iyan ang unang bagong ebidensya na nakita natin. Ang next na bagong ebidensya, ito po. Yung sinuko ni Erwin Tulfo alias Erich Sylvester Tulfo ang kanyang original na US passport number 566701788.
At ang kanyang sinuko pa rin ay kanyang Social Security Card, number 530-21-6199 under the name of Rich is Tulfo. So iyan ang mga pinakabagong ebidensya na nakalap natin laban kay Tulfo, Erwin Tulfo, na magpapatunay na siya po ay Amerikano kahit na sa araw na siya ay tumakbo bilang nominee ng party list ay kuha na siya, Amerikano na siya. So bawal siya. So kung bawal siya sa Constitution, sa Section 6, Article 6 ng Constitution, ibig sabihin null and void yung kanyang pag-upo bilang congressman. Alam mo, umupo siya sa congressman nung nag-withdraw si Mr. Si Congressman Soriano. So, kapalit ng Congressman Soriano ay siya. Number 3 kasi si Congressman Jeffrey Soriano, third nominee. So, nung nag-resign siya noong 2023, umupo si Erwin Tulfo. So, ang kanila sanang kasunod na congresswoman, fifth nominee ay si LP Vanessa Inson. So anyway, ito lamang po makikita mo yung kasakiman ni Erwin Tulfo sa posisyon. So ngayon, nang siya ipoproklama na sana bilang congressman ng ACT-CIS, nagsampa ng kaso po sa laban sa kanya yung isang abogado. Ang problema lang, ang pagsampa ng kaso ay sinampa niya doon sa House of Representatives Electoral Tribunal. So kung doon niya sinampa, ang batas kasi sa pagsampa sa House of Representatives para ipa-disqualify mong isang tumatakbo o isang nanalo, ay dapat isampa mo yan within 15 days mula nung araw na naproklama yung ACT-CIS. Naproklama siya May 9, 2022, naproklama atak agad. So sabihin na natin, May 20 siya na 2022 naproklama, lampas na kasi nagsampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo ay lumampas na naman 2023 na. Ang nagsampa ng kaso po sa kanya si Attorney Moises Tolentino noong March 1, 2023. At ang kanyang argumento ay dapat daw i-disqualify kasi ang kanyang problema ay kanyang citizenship. At saka walang ebidensya na nagpapakita na natapos na serbisyo yung sinintensya sa kanya na 4 na libel. Kasi sintensyado siya noong 2008. Tapos sinabi rin ni Atty. Tolentino na dapat withdraw na yung kanyang nomination kasi nung panahon nung siya'y umupo, bilang tinanggap niya yung posisyon na DSWD ay under the law, hindi na siya pwede i-considera na mamili siya, hindi na siya pwede i-considera na nominee ng ACT-CIS. So ganun po yung mga argumento. So yan din ang mga argumento na ginagamit ko sa ngayon para sabihin na dapat ay tanggalin siya bilang congresswoman o congressman ng ACT-CIS party list. O yung ang problema kasi naman ni Attorney Moises Tolentino kung bakit nabasura kanyang kaso. Ulitin ko lang, wala sa proseso. Mali sa proseso. Doon siya kasi nagsampa ng kaso doon sa House of Representatives Electoral Tribunal. At saka, doon siya nagsampa ng kaso sa Commission on Election. So ngayon ang mali, siyempre pag congressman ka, dapat doon ka lahat ng relasyon, lahat ng issue patungkol sa election qualification and results sa return sa congressman ay sa Kongreso mo isampa sa House Electoral Tribunal. So si Atty. Moises Tolentino doon niya sinampa sa COMELEC kasi sapagkat ay hindi pa naman siya na proklama. So tama rin lang ang kanyang proseso, pero ang problema, nung binasura ang kanyang kaso, ay hindi na siya ata umapila. Nagtataka naman ako, dapat umapila siya. At kung umapila siya, dapat nilipat niya sa HRET yung kaso. Hindi ko lang alam kung nilipat niya sa HRET. Kung ilipat din sa House of Representatives,
Electoral Tribunal, malamang na nababangko na naman ang kaso doon, natatago. Kasi nga, kakampi niya si Romualdez. So nevertheless, in addition to this, ang problema lang ni Moises Tolentino ay kulang siya ng ebidensya. So ibig sabihin, kaya nga binasura. Pero this time, sapat na ang ebidensya natin. No? Ipakita ko muna yung ebidensya na sinasabi ko kanina. Okay? Ito po yun. Ito. Ito yung unang ebidensya sinasabi ko na sinuko niya po sa US Embassy sinuko niya yung kanyang passport. Ayan, nakita nyo? Sa tingin ko naman ay hindi niya na hindi niya na madideny ito. So the following items were received from Mr. Erwin Teshiba Tulfo on June 27, 2022. Number 1, original US passport 566-701-788. O ano na, Mr. Tulfo. O Mr. Erwin Tulfo, nakakahiya naman yan. Ay nako, ang kapal. Saan ka ba nang hiram ng makapal na mukha? Dapat nag-resign ka na kasi nabisto na. Pero nung araw, sa totoo lang, alam mo na Amerikano ka, dapat hindi mo tinanggap ang pwesto na DSWD at hindi mo rin dapat tinanggap ang pwesto na pagiging congressman. Diba? Ganun lang ho kasimple. Ibig sabihin, yung ginawa mo ay isang pruweba na yung ugali mo pala ay mapagsamantala. Magnanakaw ng puri, magnanakaw ng kayamanan, magnanakaw ng dangal. At wala kang ibang gagawin sa Senado at wala ka rin gagawin kagaya yung ginagawa mo ngayon sa House of Representatives, puro papugi ka lang at magsigaw-sigaw at gagawa ka pa ng tinatawag na privilege speech at nakahiya pa naman ang privilege speech mo na gusto mo ay tanggalin ang media na magiging testigo sa lahat ng mga anti-drug operations. At ang katwiran mo ay dahil nalalagay sa balag ng alanganin ang media, hindi naman mga marunong yan. Hindi naman marunong magtago sa bala. So yan ang katwiran mo. Medyo maganda nga naman sana ang iyong pakay. Kaya lang, napahiya ka nang tumayo yung mas matalino sa iyo na congressman, si Richard Gomez. No? Sa tingin ko, mas gwapo pa sa iyo si Richard Gomez. So ngayon, ang sinabi naman ni Richard Gomez, pinahiya ka pa pero malumanay pagpapahiya sa iyo. Sabi niya, Mr. Chairman, I'm only wondering why you are delivering a privileged speech in exhorting that the law, Republic Act 9165, be amended, be started as a proposition here in the House of Representatives to be amended to remove the media men from being required as witnesses in anti-drug operations. Sabi naman ni Richard Gomez, hindi mo ba alam kung Mr. Chair, hindi alam ni good gentleman from ACT-CIS na natapos na po ang Kongreso na mag-aksyon sa problema na yan. In fact, tapos na na-approve na natin sa committee level na tinanggal ng media. So ano pa, parang ibig sabihin, bakit ka pa nag-privilege speech na gano'n naman? Tapos nang usapin na yan. So hindi ba nakakahiya yung ginawa ni Erwin Tulfo? So anyway, yan po ngayon, ang kinikwento ko lang kung gaano katalino si Erwin Tulfo. Tapos manlait pa sa mga abogado yan, manglait sa mga pulis, manglait sa kung sino-sino. So ito naman, ito po yung ipakita ko sa inyo yung papel na kung saan ay yung revocation letter na pinadala sa kanya noong October 11, 2022. So pinadala sa kanya Mr. Eric Sylvester Tulfo, 52 Madison Loop. Nakalagay din dito na na pinapaalam sa kanya ang lahat na nangyayari. At tapos, kailangan dito sa napulaan noong na-discover ng US Embassy na siya pala ay hindi totoong
hindi totoong si Rich Sylvester Tulfo, ay yun sinuko niya. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo na sinuko niya yung ito yung pagsuko. Yan, na sinuko niyang US passport. So ngayon, ito ay wala pa siyang kaso sa US Embassy, sa US government. Noong, tandaan nyo, June 27, 2022 niya sinuko. So bakit niya sinuko? Ano kayang katwiran? Wala pa naman siyang kaso sa US Embassy. Ang katwiran po niyan ay gusto niyang hinahabol niya magiging secretary ng DSWD na wala siyang problema. Itong araw na to ay tinalaga siya, inappoint siya ni Bongbong Marcos ni BBM na magiging DPWH secretary. So alam mo naman, hindi ka pwede maging secretary kung ikaw ay US citizen. So ang gusto niya palabasin ay pangalan niya ay si Erwin Tulfo, pero ang problema niya, may US passport siya ng pangalan na Rich Sylvester Tulfo. So malamang sa malamang, gumawa po siya ng tinatawag na affidavit of renunciation of US citizenship. Gumawa siya ng affidavit na binitawan niya ng pagiging US citizen. Malamang yan. Hindi pa natin nakita ang ebidensya kung meron man o wala. Pero malamang meron. So ngayon, ang binitawan niya, kasi hindi ka po, kahit dual citizen po kayo, hindi po kayo pwedeng umupo sa kahit anong pwesto sa gobyerno ng Pilipinas kung ikaw ay dual citizen. Kailangan bitawan mo ang US citizenship mo. So ngayon, binitawan niya sigurado ito at sinuko kanya yung Rich Sylvester Tulfo ng passport. At sinuko niya rin ang SSS number o SSS card niya sa ilalim ni Rich Sylvester Tulfo. So ngayon, after that, dahil ang alam ko, nag-apply siya. Dito siya nahuli. Nahuli siya. Ang dagdag na ebidensya sa kanya ay yung nag-apply siya ng G2 visa sa US Embassy. So, iniisip na niya na kinukonsidera na siya na tinatawag na Pilipino ng American government. At kung kinukonsidera na siya, ang iniisip niya, wala na siyang problema. Kaya nag-apply siya noong September 14, 2022 ng G2 visa sa US Embassy. Ang G2 visa, ladies and gentlemen, yan po yung visa na binibigay sa mga government officials na nag-apply na nagkaroon ng visa na papasok sa Amerika. O ngayon, so binigyan siya ngayon ng visa kasama kasi sasama siya ngayon kay BBM papuntang Amerika. Tandaan mo, September 14 siya nag-apply. At dahil doon sa in-apply niya, nagkaroon ngayon ng dokumento ang US Embassy at ginamit pa yun ng dokumento na para tanggalin siya sa pwesto. O ito ngayon ang sinabi ng basahin natin ang sinabi ng US Embassy. Dito nakalagay. An investigation, sabi ng US Embassy. An investigation revealed that Rich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. So dito nag-imbestiga ang US Embassy at napatunayan nila na si Erwin Tulfo at saka si Rich Sylvester Tulfo ay magkaiba. So, evidence suggests that you are Erwin Tesiba Tulfo na pinanganak noong August 10, 1963 sa Tacloban City, Leyte, Philippines. In fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in the Philippines. So itong June 27, ito yung araw na binalik niya yung passport. And you obtained your US birth certificate by fraudulent means. So hindi lang siya kagaya, mas magaling pa siya kay Alice Go. Si Alice Go nag-apply ng late registration. Hindi ko alam kung anong ginawa naman ni Tulfo nito sa pagkuha ng birth certificate na sa pangalan ni Rich Sylvester Tulfo. So nung huli, lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa. And on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number 566701788 is revoked pursuant to
22 CFR Section 51.62 Paragraph A, Subparagraph 2. So, yan ang naging problema ni Erwin Tulfo. So, ngayon, ang dagdag na ebidensya doon, na sinasabi ko na dagdag na ebidensya ay napatunayan pala na kahit pala nominado pa siya ng ACT-CIS party list para sa May 9, 2022 elections, ay tinanggap pa niya ang pwesto sa pagka-DSWD. So kung tinanggap niya, ibig sabihin, inabandona niya na yung pagiging nominee niya. Parang automatic na siya na wala na, nag-resign siya, automatic resign sa DSWD, sa bilang nominee. At bakit naman? Ganito po yun. Kung ikaw po ay isang appointive official, bawal po sa iyo na sumali sa mga eleksyon. Hindi ka pwede po magiging ang tawag sa electioneering ang tawag diyan. So kung ang pwesto na pagiging nominee ng ACT-CIS ay yan na po election, so electioneering 'yon. So dahil siya nag-apply ng nagtumanggap siya ng appointment ni Bongbong Marcos, automatic na wala na yun yung hindi na siya nominee. So kung hindi na siya nominee, hindi na siya pwedeng bumalik ulit para tanggapin ang pwesto na pagiging nominee ng ACT-CIS. So yan ang dagdag na bagong ebidensya. At bilang patunay na tama ako, akin pong ipakita dito yung TRO na nilabas ng Supreme Court patungkol sa pagbabawal sa mga nominado na manatiling nominee ang manatili sa pwesto nila. Kasi marami po yung mga nag-apply, marami ang marami noon sa mga panahon na yon na naging nominee sila ng party list pero hindi sila nag-resign sa kanilang trabaho. Kagaya niyan kay actually ganun din ang kaso ni Rowena Guanzon. So bilang COMELEC commissioner, party list nominee naman siya. Ito naman si Erwin Tulfo, party list nominee na nga siya, ay tinanggapan niyang pwesto sa pagiging DSWD. So ito yung ipapakita ko, yung isang utos ng Supreme Court na kung saan ay inutusan ang Commission on Elections na huwag ipatupad ang kanilang resolution o bagong batas o bagong procedure sa kanilang sa COMELEC, na kung saan sabi ng COMELEC ang lahat po na mga naka-okupa ng pwesto na inappoint sa kahit anong pwesto sa gobyerno ay hindi pwedeng automatic resign sapagkat po ay hindi pa sila kandidato. Magiging kandidato lamang po sila pagdating sa mag-umpisa ng campaign period. So ang campaign period ay mag-umpisa po sa mga February. So ang ibig sabihin naman nila nito ay sabi ng COMELEC, lahat ng mga judge na actually maraming judge na nagpa-apply bilang nominee. So lahat ngayon yan ay sabi ng COMELEC magiging deemed resigned sila sa kanilang mga pwesto bilang judge o bilang kung ano-ano kung sila ay nagsampa bilang nominee, sumampa sila bilang nominee at pag umpisa ng eleksyon, saka pa lamang sila sasabihin automatic na resign. Sabi ang problema dyan, nagreklamo si Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court. At bilang aksyon ng Supreme Court, nagpalabas ang utos ng Supreme Court na huwag ipatupad ang resolution number 11045 ng COMELEC. At ito po, ipakita ko yung order ng Supreme Court para makita ninyo. Ay, nakita ko na pa nakita. O, iparabas ko pa ulit. Ipatong ko na pala. Ito na pala. Ito na to. Ito na yung order ng Supreme Court.
ang ano to, Facebook page ng Supreme Court ang aking binuksan. So nakalagay po rito na Supreme Court issues TRO, Temporary Restraining Order versus COMELEC resolution, allowing public appointed official to stay in office after being named party list nominee. The Supreme Court has issued a temporary restraining order against the implementation of COMELEC resolution, which allows public appointed officials to continue holding office even after being nominated as a party list representative. The TRO is directed at Section 11 of COMELEC Resolution number 11045. The court said that all parties are required to observe the status quo, that public appointed officials are deemed resigned upon filing their certificate of candidacy. The petition was filed by election lawyer Romulo B. Macalintal. So ngayon, because of that, ang tanong ngayon, ito naman sitwasyon ni Erwin Tulfo, natapos ng eleksyon. Nominee siya, walang question dyan, number 4 siya sa nominee. Tapos, nang matapos ang eleksyon, tinanggap niya po yung pwesto na pagiging DSWD secretary. So, the reverse situation. Ang tanong, mag-a-apply ba sa kanya yung pagsasabi, automatic resign ka na sa pwesto mo kung ikaw itatakbo. Ngayon, baliktarin natin sitwasyon. Kung ikaw ay nagtumakbo at ikaw ay kung tumakbo tapos tinanggap mo ang appointment sa pwesto, ano bang ibig sabihin niyan? Kung ako tanungin ninyo, kung tinanggap niya, ay automatic resigned na siya as nominado na party list. Automatic po yun. Kasi bakit po? Pag ikaw po ay nominado sa party list, sa ngayon, dati 5 lang. Sa ngayon po, 10. So kami sa Bunyog Party List, 10 pong aming binigay. Number 1 namin si Attorney Enzo Ricto, si Attorney Ricky Tumotorgo. Number 2 namin si Attorney si Angie Tamoria. Number 3 namin si Engineer Sibalya. So yan po ang aming at mind you, ginagarantiya ko na magagaling na mga tao po ito. At siyempre, andyan naman ako, babantayan ko sila. So anyway, kung nagsampa siya bilang kandidato ng party list nominees, hindi po yan natatanggal ang epekto, legal effect ng pagiging nominee mo hanggat hindi matapos ang term na yon. So term ng 2022 hanggang term ng 2025. Dapat tapusin para saka pa lang pwede sabihin na hindi ka na kandidato. Kasi bakit? Kasi in the event na mamamatay yung mga nauna, ikaw papalit. Sabihin, you are not stripped of your personality as a political person kung ikaw ay nominado hanggat sa hindi ka nag-resign. Pero ano ang mga bagay-bagay na pwede mo sabihin na makonsidera siya na ma-resign? Ito yung pagtanggap niya ng pwesto sa DSWD ay hindi tugma, inconsistent, kumbaga sa English. Because it is inconsistent, then he is deemed to have resigned already from being a party list nominee. So with that, disqualified na siya. Wala siyang qualification to sit as a congressman. Kaya ang gagawin ko, as I promised, ang basihan ko din ng isang araw na nag-vlog ako, ang basihan ko ay US citizen siya nung naging nominee siya. Kaya hindi siya pwede magiging congressman. Number 2 na aking basihan ay sa ngayon, dahil na-discover ko ito, ay hindi na siya pwedeng i-consider na nominee sapagkat tinanggap niya ang pwesto pagiging DSWD. In other words, wala talaga siyang kwalifikasyon para magiging congressman. So ngayon, ang tanong, saan ko isasampa ito? So ladies and gentlemen, listen up sa mga abogado na nakikinig dito. Ganito po ang theory ng kaso. Dahil wala ng eleksyon, tapos ng eleksyon, so hindi siya papasok sa tinatawag na reglementary period. Tawag ng reglementary period, yun po yung palugit kung kailan ka magsampa ng disqualification laban sa isang kandidato, kagaya sa party list. Okay, may usually dyan, hindi ko lang kasigurado kung ilang days,
Pero lampas na yan, mga 15 days to the most, to the maximum. Ang petsa niyang pinanggalingan ay kung kailan na proklama ang partido. So ngayon, dahil lampas na, matagal na, May 2022 pa nangyari yon, hindi mo na ngayon magagamit yung proseso na yan. At ang proseso na yan, magagamit mo lamang kung magsasampa ka dun sa COMELEC o di kaya kung magiging member na siya congressman, ililipat mo ngayon ang kaso mo nandoon sa House of Representatives Electoral Tribunal. So ngayon, because of that, time-bound, kumbaga tali sa election, ang kaso na kuwaranto na itasampa ko ay hindi na pwedeng isampa ito sa House of Representatives Electoral Tribunal. So kaya, by reason of the fact na hindi na pwede maisampa sa COMELEC, hindi na pwede maisampa sa ISRET, kaya I am allowed under the certiorari law na pwede kong isampa sa Supreme Court. So ang aking exempted naman ito ngayon sa tinatawag na 60-day rule sa pagsampa sa under Rule 65 ng kuwaranto. So ngayon, Rule 64. So ngayon, pagsampa niyan, ang mangyari po ay sasabihin ko, this is a matter of a question of fact, a question of law, hindi to question of fact. So, ano ba talaga ang batas dapat para dito? So, magiging exempted ako ngayon sa kailangan na dapat ay exhaust ko muna ang remedyo kung meron man. Kung meron man. Eh, ito, walang remedyo kasi tapos na nga yung reglementary period sa COMELEC at reglementary period sa House of Representatives. Besides, ito po yung issue na of transcendental importance. And it is also an issue that is capable of repeating and yet evading review. So because of that, kumbaga, gagamitin ngayon ng Supreme Court na dahilan ang kanilang power to exercise their power in order to guide the bench and the bar. Ibig sabihin to guide the bench and the bar ay para magiging basihan ng mga judge later on at mga abogado at mga korte. Kaya kailangan na ngayon i-interpret ng Supreme Court at bawalan, tanggalin si Erwin Tulfo sa Congress. At kung matanggal na siya, pwede na siya at the same time, kakasuhan ko rin siya sa criminal case sa kanyang pagpanggap na siya ay totoong Pilipino, pero ang katotohanan sa kabilang niyan ay siya ay hindi Pilipino dahil siya po ay Amerikano at nag-exercise sa bilang Amerikano base sa passport ni Erich Sylvester Tulfo. So, ibig sabihin, ang counter-argument ng abogado ni Tulfo laban sa kaso ko niyan ay, bakit mo kami parusahan na ganon? Eh, hindi nga siya si Erich eh. Si Erwin siya eh. So, kumbaga, kung ang parusa kay Erwin ay nagpanggap lang siya. So, ibang parusa ang ipapataw sa kanya. Ganon ang argumento nila. Dapat ang parusa yung ipapataw sa kanya yung falsification. Sa Pilipinas, ang tawag niyan falsification. Sagot ko naman, hindi po yan nagmamatter sapagkat in actuality, what we are considering is actuality. It is not theoretically. So the law says if you are actually doing that, the Constitution does not distinguish. If the Constitution does not distinguish, then there is no room for you to distinguish. The courts are not allowed to distinguish. Ganun kasimple po. So ngayon, ibig sabihin distinguish, ang batas po sa Constitution ay hindi nag-uuri kung anong klase na pagiging falsification ang nangyari, kung anong klaseng pagpanggap. Eh di ito, ang pagpanggap na bilang pagpanggap niya na Filipino citizen siya, makonsidera ba siya kasi hindi man siya si Erich? Makonsidera pa rin kasi sinasabi ko na nga uli, kung ang Constitution ay hindi nag-uuri kung anong klaseng pagpanggap, kahit sabihin pa natin totoong Pilipino siya, yan ay hindi pwede mong iuriin din. So kaya magigilty, makukulong pa siya hanggat 6 na taon. At wala pa namang probation yun ng pag makulong ka sa election offense. So ganun po ang ating babasyan. So at marami din ako na-discover na marami, pati si Raffy Tulfo pala, at damay po si Raffy Tulfo sa criminal case. Si Raffy Tulfo, si Ben Tulfo, at saka si Ramon Tulfo. Bakit ko nasabi na damay? Kasi po nakipagkutsaba sila kay Erwin Tulfo. Paano ko nasasabi na nagkutsaba sila?
Ito po ang dahilan. Bilang mga kapatid niya at bilang mga American English speakers naman sila, ay alam nila ang personal na buhay ni Erwin Tulfo. At alam nila na si Erwin Tulfo ay gumagamit ng passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At kung alam nila, may obligasyon sila na magsabi sa pamahalaan, may obligasyon sila na bawalan si Erwin Tulfo na tanggapin ang pwesto na pagiging DSWD Secretary at ang pwesto na pagiging congressman ng ACT-CIS. Kasi nga alam nila at kapatid sila. Okay? So because of that, ibig sabihin nung pinayagan nila, then nakipagkutsaba din sila. Ang tawag dyan sa Philippine Military Academy may tinatawag na honor code. Sabi nga sa honor code thou shall not lie, steal, or cheat, and nor consent to the doing of any. Ayan. Hindi mo bawal sa mga PMEers, mga kabaliers, mga nag-aaral doon sa PME na magsinungaling, magnakaw, at saka manluko. Cheat. Okay. At bawal din na makipagkutsaba ka sa ganon. Okay, ganon. So ganon din ang ginawa ni Rapi Tulfo, ni Ben Tulfo, at saka ni Ramon Tulfo. Ginawa nila, kinonsente nila si Erwin Tulfo na kahit hindi siya qualified to become DSWD Secretary kasi US citizen siya. Kahit alam na nila na hindi siya qualified na nauupo bilang ACT-CIS kasi alam nila US citizen din si Tulfo at the same time alam nila na tumanggap ng pwesto na DSWD Secretary at automatically resigned siya bilang nominee ng ACT-CIS party list. At dahil pinayagan nila, kinonsinti nila, sila rin po ay makukulong sa ilalim ng pagpaparusa ng batas na yan. Election offense din yan. Pwede rin at the same time, maliban sa kulong dahil sa election offense, makukulong din sila sa tinatawag na falsification of documents. Falsification sa Pilipinas. At dahil kahit na US passport pa yon, pero dahil dito ginamit sa Pilipinas, ay pwede rin na magagamit. So ngayon, yung pagpadala ng US Embassy na nagsulat na kansilado na, magagamit din yun na katibayan na dito sa Pilipinas, ipakulong siya sa salang na falsification of documents, of public documents. Ang gagawin lamang yan, kung ako ang abogado na kakaso lamang kay Tulfo, ay ang gagawin ko dyan ay re-request lamang ako sa US Embassy ng certification na totoo yun. At pagkatapos niyan, mag-issue ngayon US Embassy, obligado ang US Embassy, dadalhin ko na ngayon doon sa Department of Foreign Affairs at re-request ako ng authentication sa Department of Foreign Affairs na bigay ng papatunay o papatibay na yung pirma ng mga opisyal ng US Embassy ay totoo. Tapos ang laban. So ngayon, ang medyo natuwa rin naman ako dito, kahit na sabihin natin na hindi tatanggapin ng Supreme Court ang kandidatura ko bilang senador, kasi umapila na ako sa Supreme Court dahil nga binasura ng COMELEC ang aking pagsampa ng kaso ng kandidatura para sa pagkasenador. Sinabi nila nuisance candidate ako. So nag-apila ako sa Supreme Court. Mga 2 linggo na ay wala pa ako natanggap na utos galing Supreme Court. Pero positive naman ako na mananalo ko sa Supreme Court. Kaya lang, baka ang kapalaran ko ay magiging pareha kay Wilson Carretero Ahmad na nanalo din siya sa Supreme Court pero hindi na isama ang pangalan niya sa official candidates. Ganon din ang nangyari kay Norman Cordero Marquez. Nanalo rin siya sa Supreme Court pero hindi na isama ang pangalan niya dahil hindi na nga umabot. Ang sa akin naman ay dahil wala pang utos sa Supreme Court, baka hindi na rin umabot. Pero nevertheless, that will not stop my burning desire to help our country and to help in whatever way that I can do. So sa ganitong paraan, gagamitin ko na lamang po ang aking utak. Magsampa sa Supreme Court para mapawalang bisa ang lahat ng mga batas
lahat ng mga aksyon na ginagawa ng tiwali na mga bayan nating ito, ng mga tiwaling opisyal, kagaya nito sa ginawa ni Erwin Tulfo. Isa yan sa ehemplo. Nag-usap na rin kami ni Wilson Carretero Amad na sinusuportahan kong pagtakbo niya bilang senador at kailangan kasi siya po ay nag-advocate o kipaglaban para sa mga katutubo doon sa Mindanao. At nakita niya ang problema sa NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, maraming mga corrupt na politiko dyan, na opisyal dyan, at naantala o di kaya nahaharang ang aplikasyon ng mga katutubo na magkaroon ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title or Certificate of Ancestral Land Title. So yan po ang aking gagawin. Kahit hindi na ako maisama, rest assured, ang aking advokasya ay hindi mamamatay. The dreams will never die. Kaya nga sabi nga nila. So, because of that, magbati lang ko na kayo kasi marami nagagalit sa akin na ako'y nagbati na sa lahat. No? Happy New Year pa rin, no? So Raket, si Jano Robles, lagi itong tinitira ako ni Jano Robles. Ngayon, Heli, ano to? Hindi, baliktad kasi ang kwan eh. So, Wiki, Haller. Okay. Tapos si magandang America kan Happy New Year sa lahat, si Lisa Carandang. Tapos si Samurai, si Andre Aison, tapos si Johnny Ubagan, Rocket, okay, Zakora 35, Mary Ellen Mendoza, tapos Racket, Bob Andrade, RD Sports TV, Baging Pinoy, tapos RD Sports, Albert Rinares. Anyway, hindi ko natatawagin lahat no kasi masyadong mahaba ng ating kasi maraming nagagalit sa akin. Pasensya na, maraming nagalit sa akin nung binati ko lahat-lahat ng Happy New Year. So, anyway, don't take it against me. Siyempre, kung ikaw naman kayo mo sa akin, siyempre, New Year po yun, pagpasensyahan na ako. Okay, so, sa tingin ko naman ay isa pang aking pakiusap, pakishare nyo ito at para malaman ng lahat na huwag na iboto si Erwin Tulfo kasi matagal pang laban nito, mailalagay pang pangalan niya sa kandidatura at magkaroon pang eleksyon hanggat hindi matatapos ang kasong pagpatanggal sa kanya. Okay? So ngayon, pag-isipan ko pa kung ano patungkol naman sa isyu na pagpatanggal sa kanya, ibang kaso yun, ang gagamitin ko sa kanya, disqualification naman yun doon. Pero sa ngayon, ang disqualification na magagamit ko po ay number 1, yung pagkasampa ng pagkasentensya sa kanya sa libel ng 4 na counts. So number 2, yung kanyang pagiging political dynasty kasi ilan na sila, si Rafi, si Ben Tulfo, pati si Erwin Tulfo ay tumatakbo. So iyan lang po ang iba kong nakikita magagamit sa ngayon. Pang-apat ay pwede natin siguro nga pag-explore kung paano magagamit itong katotohanan na siya ay lumabag nagkaroon ng election offense. So, ang election offense niya, ang problema niyan is ang prohibition niya sa kasunod na eleksyon, hindi sa kasalukuyang eleksyon. Kaya subukan natin kung paano mangyari. So, Pia Torrecampo, Jose Vergara, Johnny Ubagan, at batiin ko lang siguro pinakaunang pumasok, no? Bilang naman paggagalang. So, si Pablo Carpio. So, ibatiin ko yung mga kanay nagbigay sa akin ng palipad. Yung una, si Renato Serra. Sabi niya, Just 10. Tsaka si Roquette, si Pres Perez. Sabi niya, walang sound kanina. So, Maya Pabengi. So, Puga Becker. So, sino pa? Si Jess Aliega. So, ngayon, si Naga City, alaikum assalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wa barakatuh. Mapia Magawi, langon sa mga Muslim CCE sa Channel Akan, sa mga taga-Barm. So, Renato Serra, si Castor Nurumbaba, si Jerica Lonstedt. So, pasalamat ako kay Roquette sa kanyang papalipad. Japanese yen, 320 yen. Okay, salamat po. So, sino pa? April J. May nagbigay pa si Polo Carpio, nagbibigay, no? Maraming salamat sa bigay mo.
At humingi po ako ng pabor sa inyo. Kung meron kayong sobra, bigyan niyo po ako kasi ito po ang problema ko pag sampa ng kaso. Sana ko kukuha pambayad sa Supreme Court. Although lahat, yung ibang papel, maaari ko nang hagilapin nun sa sagot. Si Mr. Rodel Itorma, nakikinig ka, tulungan mo ako ng pera. Si Attorney Bumbit Abad, bibigyan mo rin ako, tulungan mo rin ako para may prepare, may sampa ko ng kaso na dapat sampa. So, magandang gabi po, mga kababayan ko. At para po sa ating ikabubuti, sa ating bayan, ako po ay labalaban dito. Kahit nasabihin natin sa sampahan ako ng libel case na sino man na akin natira, yan po ibaliwala sa akin kasi ang mas namamayani sa akin ay yung aking adhikain para sa bayan. Hindi man tayo papalarin na maging senador kasi hinaharangan ang kandidatura natin, pero dito nyo makikita kung gaano ang lahat ko pong galing ay aking ibubuhos para at least man lang malabanan sa pamamagitan ng Supreme Court ang mga ginagawa na nilang katarantaduhan. So magandang gabi po. So Camilo Padilla, the last to come in at magandang gabi. At magandang gabi, Erwin Tulfo!